Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin na nandirito ngayon. At mapagpalang umaga din doon sa nanonood sa atin via YouTube. At maging sa abot ng tinig na ito, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Alam niyo po, yung katapatan ng Diyos ay patuloy natin nararanasan araw-araw. Hindi nagbabago yung Diyos mula pa noon hanggang ngayon, tapat pa rin siya sa pangako natin. Alam niyo po, yung salita ng Diyos, yung Biblia, ang dulo ng Biblia na to ay ang mapupuntahan nito ay ang pagsunod. Hindi pwedeng alam natin yung salita ng Diyos, memorize natin yung salita ng Diyos, hindi natin susundin ano yung nais ng Diyos. Kaya seeking the kingdom is totally surrender doon sa nais ng Diyos mangyari para sa atin. Minsan hindi natin naiintindihan yung word ng Diyos noon. Dahil noon, ang alam lang natin, basahin yung salita, pero hindi pumapasok sa isipan at puso natin. Dahil hindi pa tayo totally natatransform. Pero pag na-transform na tayo, naiintindihan na natin yung word na nais ng Diyos ipahiwatig sa atin. Kaya yung salita ng Diyos, hindi lang minimemorize, hindi lang dinidisplay sa bahay, kundi yung salita ng Diyos, binabasa natin at sinusunod yung kalooban ng Panginoon. Tandaan mo natin, ulitin ko, ang salita ng Diyos, binabasa natin at sinusunod kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi kasi pwedeng naniniwala tayo kay Kristo, naniniwala tayo sa Diyos, tapos hindi natin ino-obey yung kanyang word. Paano natin malalaman na naniniwala tayo sa Diyos? Naniniwala tayo kay Kristo? Isa lang ang ebidensya. Nilalakad mo kanyang salita. That is the one of evidence kapag nananampalataya kay Christ. Hindi yung usapin ng relihiyon. Hindi usapin kung gaano tayo kagaling o katalino. Ang usapin sa pagsunod ng Panginoon ay nagagawa ba natin yung kalooban niya at nais niya. Kaya seeking the kingdom is totally surrender natin sa Diyos yung lahat sa buhay natin. That is seeking the kingdom. Hindi tayo nagsisik sa kingdom para maganap yung nais natin o makuha yung nais natin. Nagsisik tayo sa kingdom, nagsisik tayo sa Diyos para maintindihan natin yung kalooban niya sa buhay natin. Minsan, sinasabi ng mga tao sa mga Kristiyano, ang hirap sumunod kay Kristo. Hindi po mahirap sumunod kay Christ kung nag-uubi tayo sa kalooban niya. Nahihirapan lang tayo sa pagsunod kay Kristo kapag hiwalay tayo sa Kanya. Kapag hiwalay tayo kay Kristo, doon tayo nahihirapan. Dahil hindi po pasanin si Kristo sa atin. Hindi pabigat si Kristo sa atin. Magaan si Kristo para sa atin. Remember, sinabi niya sa Matthew chapter 11, sabi niya, come. Sabi, halika kayo. Lahat ng nahihirapan at nabibigatan. Dahil bakit? Bibigyan ko kayo ng pahingahan. Bakit? Dahil magaan yung kanyang pasanin. Hindi yung nagpapabigat si Kristo sa atin. Pinapagaano niya yung problema natin. Hindi yung sagabal si Kristo sa pangarap natin. Siya po yung katugunan ng pangarap natin. Hindi yung si Kristo hadlang sa mga plano natin. Siya po ang solusyon sa mga plano natin. Kaya isa lang ang dapat gawin ng tao, sundin yung kalooban ng Diyos. Yun yung nais ng Panginoon sa atin. Kaya sinasabi sa Matthew chapter 10, verse 34 to 38, ito yung nais kong ibahagi noon pa, ngayon lang na-allow. Hindi sana ito topic ko eh. Sabi niya sa Matthew chapter 10, verse 34 to 38, sabi niya, huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Panginoon, sabi mo sa Matthew chapter 11, sabi mo magigib ka sa amin ng peace. Ikaw yung aming peace. Ikaw yung Prince of Peace. Yun yung sinabi mo sa Book of Isaiah. Bakit sinasabi mo sa Matthew chapter 10, sinasabi mo, huwag namin isipin na magbigay ka sa amin at magdadala ka ng kapayapaan. Dahil bakit? Bakit magulo yung isipan natin kapag pumasok tayo kay Kristo? Bakit? Dahil
Aayusin ni Christ yung masamang kaisipan natin, yung baluktot na kaisipan natin, yung baluktot na hangarin natin, yung mali na pamumuhay natin, aayusin ni Christ kaya hindi kapayapaan ang una mong ma-receive sa Kanya. Nagugulo yung kalooban mo dahil binabago ni Kristo yung buhay nating ito. Kaya sinasabi ni Christ sa atin, huwag niyong isipin na parito ako magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako, sabi niya, upang magdala ng taba, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ng anak na lalaki at ang kanyang ama. Yan ang sinasabi, grabe naman si Kristo. Naparito pala niya sa sanlibutan para maglaban-laban yung pamilya. Bakit kaya naglaban-laban tayo ng magpamilya? Naranasan mo na ba sa kalang Kristiyano sa bahay mo, tapos pagkatapos ng prosecutor mo, pamilya mo? Ranas mo ba yun? Ranas mo ba na sabi mo, pabasa-basa ka naman ng Biblia, pasamba-samba ka naman, totoo ba ang Diyos mo, totoo ba ang Panginoon na sinasamba mo? Di ba ranas mo yun? Family mo din. Your first persecutor is your family. Yung unang hadlang mo sa pananampalataya is your family. Di ba ba yan? Naranasan mo na ba? Pasay-pasay-ba ka naman, hindi ka naman nagbabago. Masama pa rin naman ang ugali mo. Wala namang pagbabago sa iyo. Ang simbahan ay hindi siya hospital. Ang simbahan ay hindi siya yung building na ano ba yun, yung nilirehab ang tao. Ang simbahan ay para sa may mga sakit na tao na kayang baguhin ni Kristo. That is the church. Hindi ang church na magpagaling lang, kundi binabago yung sugat natin. May pagbabago sa buhay natin. Kaya sinasabi ni Kristo sa atin, paglalabanin ko ang Ama at ang Anak, kasi mag-iiba na yung kaisipan natin kapag na-receive na si Kristo sa buhay natin ito. Nag-iba na yung pananampalataya natin. Tatanggalin kasi ni Kristo yung traditional natin na pananampalataya. Tatanggalin kasi ni Kristo yung ating religious na pananampalataya. Ang ipapalit ni Kristo ay yung katotohanan. Kaya sinasabi niya sa atin, di ba? Siya yung truth, siya yung katotohanan, siya yung daan, siya yung buhay. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Kasi bakit? Ang lahat ng kasinungalingan na na-receive natin sa mundong ito, papalitan ni Kristo ng katotohanan kapag nananampalataya tayo sa Kanya. Kasi nare-receive lang natin sa mundong ito kasinungalingan ng demonyo. Kasinungalingan ng mundo. Pero kapag pumasok tayo kay Kristo, manampalataya tayo sa Kanya, nagugulo na yung isipan natin dahil yung mga masasama natin na ginagawa noon, hindi na natin magawa ngayon dahil nandyan na si Kristo sa iyo. Kaya sabi ni Pablo, sabi niya, hindi ko na magawa yung gusto kong gawin. Dahil yung Panginoon, yung banal na Espiritu, ang siya nagmi-minister sa akin. Hindi na ako ang nabubuhay sa katawang ito, kundi si Kristo na. Wala na yung luma kong katawan, ako'y bago na. Dahil si Kristo nang nabubuhay sa katawang natin ito. Kaya sinasabi ni Kristo, naparito ako upang paglabanin ng anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang binang babae. Maglaban-laban dahil mawawala na yung tradition. Hindi ba? Kaya naglaban-laban yung binan kasi ayaw na natin makisiksik sa bahay nila. Gusto mo na magbukod dahil pinagbubukod na tayo ng Diyos. Tradition natin noon, di ba? Sama-sama, kahit isang kwarto lang, 10 kayo. Sama-sama. Kahit walang makain, sige, sama-sama. Because that is our tradition, that is our Filipino tradition. Pero sa Diyos, sabi ng Panginoon, iiwan ng lalaki ang kanyang mga pamilya at magulang. Iiwan din ng babae ang kanyang pamilya at magulang. At sila'y magsasama at sila'y isa na. O, binabago ni Kristo yung traditional natin. Binabago ni Kristo yung kultura natin. Kaya naguguluhan na tayo. Nagbubulan na tayo, Panginoon, kapag magbukod kasi kami, paano na? Sino magpapakain sa amin? Tama ba yan? Paano na, Panginoon? Kapag magbukod kami, sino maghugas ng pinggan? Si Mama ang tagahugas eh. Paano na, Panginoon? Kung magbukod kami, sino maglilinis ng bahay? Si Mama ang tagalinis eh. Sino na maglalaba, Panginoon? Si Mama naglalaba. Di ba? Kaya naguguluhan ka na. Kasi iba yung turo ng Diyos sa turo ng kultura natin.
Diba? Pagkatapos, pinaglalaban-laban pa ni Kristo yung ama at lalaking anak, sabihin din natin lalaking anak. Ba't pinaglalaban? Di ba yung pangarap yung magulang natin, anak, kung ano ako, ganun ka rin dapat sa paglaki. Kaya mo si Papa ako, idol mo. Di ba? Ano ba pag idol mo kay Papa? Dahil si Papa bisyonado ka rin paglaki. Dahil si Papa babaero ka rin sa paglaki kasi ina-idol mo Papa mo. Pero sa Diyos, yung generation curse, tinatanggal niya. Kasi binabago tayo. Kailangan napapalaya tayo dahil si Kristo totoo nagpapalaya sa atin. Paglalabanin yung mga babae, yung anak na babae at kanyang magulang na babae, ay paglalaban ng Diyos dahil iba rin na tradisyon. Iba yung kultura sa loob ng sambahayan natin. Kaya mag-iiba lahat sa loob ng sambahayan. Ang magugulo lang na kaisipan ay yung hindi natatanggap si Kristo sa kanyang sarili. Eh, naguguluhan tayo. Naranasan nyo na ba dati-rati? Sabi mo, bakit dati-rati? Kung saan kami pumunta, sama-sama ka. Eh bakit ngayon hindi ka na namin makakasama? Lahat ng lakad namin, nakakasama ka namin, hindi ka nakakasama. Paano ba naman kasi ni-schedule araw ng ministry? Hindi ba nabago ka? Sabi, nagbago ka na talaga. Hindi mo na talaga kami mahal. Mahal ko kayo, pero mas mahal ko si Kristo. Importante kayo, pero mas importante si Kristo. Di ba? Kasi nadadaanan natin yung mamaya. Sabi, at magiging kaaway ng isang tao ay ang kanya rin mismong mga ano daw? Kasambahay. Kasi nag-iiba ng isipan na pag na-transform tayo kay Christ, ayaw na lang natin na mali na kaisipan, mali na tradisyon. Alam niyo ba bakit pinagbubukod natin yung ating mga anak kapag sila'y nag-asawa na? Bakit? Para yung curse, hindi mahadlangan ng curse yung pagbabala ng Diyos sa bawat pamilya. Kaya kailangan mo magbukod, hindi ka dapat umasa sa magulang, umasa kahit kanino. Kasi pinag-isa kayo ng Diyos, sa Diyos ka umaasa. Hindi kahit kanino. Kasi kapag nasa loob tayo ng bahay, nakitira tayo sa ating mga magulang, ano nangyayari, aasa ka sa kanila? Okay lang magtrabaho ka, o hindi, okay lang pa kuya-kuya-kuy ka, hindi ba? Tandaan mo ha, tandaan mo. Tandaan mo itong sasabihin ko, walang kaharian na dalawa yung reyna. Depende kung kabit yung isa. Hindi ba? Walang kaharian ng asawa ng hari ay dalawa. Depende na lang kapag kabit niya yung isa. Kaya sa loob din ng bahay, hindi pwedeng dalawa ang reyna. Dahil mag-aaway kayong dalawa. Di ba? Sabi nyo, ano ba yan? Ano ba yan? Makalat-kalat ka. Hindi ka pala makapaghugas ng pinggan. Katatapos lang namin maghugas, ikaw ang huling kumain, tinambak mo lang ulit dyan. Mag-aaway kayo. Ano ba yan? Nakaigip ko lang. Paligo ko sana yun. Ikaw ang nagbaligo. Mag-aaway kayo ulit. Parang namin yun ah. O di ba? Nakaka-relate ako dyan. Tinamaan. Tinatamaan ko. Kaya mag-iibang kaisipan natin sa Panginoon. Alam mo kayo. Kasi yung traditional na ginagawa natin, puputulin ni Kristo para ma-implement o maibigay sa atin yung tamang kaisipan na nasa Kanya. Kaya nga sinasabi ni Paul sa atin, magkaroon tayo ng mind of Christ. Malaya. Malaya sa sariling kultura, malaya sa kasalanan, malaya sa tradisyon ng makamundong ito. That is the mind of Christ. Kaya hindi pwedeng nakikinig ka ng word, binabasa mo yung word, nag-memorize ka ng word, hindi mo ino-obey, walang power doon. Nagiging powerful ang word kapag nilalakad mo, kapag ino-obey mo, kapag ina-apply mo. Paano mo masasabi na provider yung Diyos kung hindi mo i-apply na provider siya? Paano mo ma-a-apply na ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi mo ina-apply na nagpapagaling siya? Di ba? Nung nasa Kanlubang kami, muring-muri sila sa bukol ni Sidek. Sabi ko nga sa mga nanay, okay lang nga bukulan yan, hindi natanggal ang ulo.
Hindi natanggal ang kamay, hindi natanggal ang paa. Kung natanggal ang ulo ng anak ko, natanggal yung kamay, natanggal yung paa, dyan ako mag-worry dahil hindi ko na marurugtong yun. Pero bukol lang. Sabi ko nga nung sa Goldwatch niligtas ako ng Diyos sa lung cancer when I'm 18 years old. Until right now, I'm still alive. So sa bukol matatakot ako? Hallelujah. Hindi ako matatakot sa bukol. Bukol lang yan. Tinalingan ako ng doktor na 6 months. Ang buhay ko, hanggang ngayong buhay na buhay ako, may 2 anak kami, isang babaeng napakaganda, isang lalaking napakagwapo, may asawang sexy at maganda. Kung hindi inalawad ng Diyos na mabuhay ako nang when I'm 18 years old because I'm diagnosed sa lung cancer, kawawa si Mami, nag-iisa siya ngayon. Hindi ba? Kaya sinasabi na salita ng Diyos. Sabi niya, maglaban-laban yung kasambahay. Kasi yung tradition natin, kailangan banggain, kailangan durugin, yung generation curse natin, kailangan putulin para makapasok yung pagpapala ng Diyos sa atin. Tandaan nyo, kung hindi kami umiwalay sa aming mga magulang noon, hindi kami magkakaroon ng sarili bahay. Hallelujah! Kasi aasa kami dahil siman yung Papa. Aasa kami dahil siman naman si Papa, siya naman magpo-provide. Andiyan naman siya, pag wala ng gatas si Cindy kasi yung gatas niya is 4,500 yung isang box. Mangingi na kami kay Papa. Di ba? One time sinabihan kami, hindi kayo bibless ng Diyos kapag umaasa ka sa tao. Di ba yun na sinasabi sa Chronicles? Sinasabi sa awit, sinasabi sa Isaiah. If yung tao ay naniniwala doon sa chariot at then sa warrior niya, sabi niya, ibabagsak ng Diyos yun. Hindi kayo bibless ng Diyos. Ano yung buhay na pagpapala? Ano yung buhay na bless? Kapag dependent tayo sa Diyos. Kapag nakadepende tayo sa Diyos, that is the blessing sa buhay natin. Seek the kingdom of God first. Matthew chapter 6 verse 23. Sabi niya, seek the kingdom of God first and His righteousness. Pundasyon muna kay Kristo. Pundasyon muna sa Diyos bago yung all those things. Tayo kasi nakatingin lang tayo sa all those things. Kaya sabi niya, paglaban-labanin ko kayo. Sabi niya, hindi ako napunta rito para magkaroon ng kapayapaan. Kailangan mo na sirain yung mali nating kaisipan. Kailangan mo na baguhin yung mali nating kaisipan, mali nating lakad, mali nating puso. Hindi magulo yung bahay kung nag-iisa lang ang hari at reyna sa loob ng sambahayan. Hindi magiging magulo. Kahit amagin pa yung hugasan mo, walang magrereklamo. Kasi sariling bahay mo. Kahit yung damit mo, hindi mo nalabhan, isang taon mo hindi labhan, suot mo pa rin, okay na. Walang sisita sa iyo because sariling bahay mo. Kahit mag-ipon ka ng basura sa loob ng bahay mo, walang magrereklamo kasi sariling bahay mo. Sariling bahay mo Ikaw yung hari, ikaw yung reyna. Hindi ka piniligtan ng mga tao. Alam mo, sabi, Roy, maghugas ka doon. Meron bang kapitbahay nagsabi sa'yo, maghugas ka sa bahay mo? Wala. Hindi sila makikialam sa'yo. Kasi, hindi nila teritoryo yun. Pero kung lahat tayo, dahil yung kultura kasi natin is hospitality tayo at ayaw natin maghiwalay sa pamilya natin, sige, dito kayo lahat. Lahat na tayo dito, 50 tayo, isang kwarto. Magugulo kayo. Kaya binabago ni Kristo yung kaisipan natin sa Matthew. Na kailangan natin mabago para nang sa ganon yung pagpapala ng Diyos, diretso. Kaya sabi niya, sa chapter 37, sabi niya, ang umiibig sa kanyang ama o ina, nang higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Sabi niya, kung mas mahal mo ang magulang mo, kung mas mahal mo ang asawa mo, mas mahal mo yung ang mga ano mo, yung mga anak mo, hindi ka karapat-dapat sa akin. That is the most important sa family. Tama ba yun? Hindi binanggit ni Kristo kayamanan dyan. Hindi binanggit ni Kristo dyan yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung kaperahan mo, yung bangko mo, hindi binanggit ni Kristo. Pamilya, yung binanggit niya.
Kasi sinasabi ni Christ, hanggat hindi mo alam ano yung priority mo, hindi mo maaalagaan yung pamilya mo. Alam mo dapat ano yung pinaka-priority. Dahil si Kristo nagpapabago sa atin, anong ipapamana natin sa next generation natin? Kung hindi na-transform tayong mga magulang. Hindi tayo na-transform ng mga ina at mga tatay. Kaya sinasabi ni Kristo sa atin, kung mas mahal mo sila, hindi ka karapat-dapat sa akin. Dahil kinakailangan unahin natin si Kristo. Siya dapat yung priority sa atin para maintindihan natin paano natin mahalin yung pamilya natin. Di ba paano tayo nagmahal sa pamilya natin? Traditional lang din. Di ba? Wala tayong choice. Mahal ko yan, magulang ko yan. Siya kasi nag-anak sa atin. Pero kapag na-receive natin yung word ni Christ at na-transfer tayo sa word ni Christ, mas malalaman natin ba't minamahal natin sila. Hindi lang dahil sa pangangatawan. Hindi lang dahil sa blind line. Kundi dahil alam mo paano mabuhay ng isang pagmamahal. Sa pamilya kasi yung pagmamahal natin, yung mabubuti lang nakikita natin. Pag nagkamali yung mahal natin sa buhay, lahat isusumbat mo sa kanila. Lahat sasabihin mo na sa kanila. Mawawala lahat ng kabutihan mo dahil lang sa isang pagkakamali mo. Tandaan mo, magulang ka naman, ikaw pa pinapatawad ng iyong anak. Hindi ba? Anong nangyari? Tandaan natin, yung lahat na ginagawa natin sa mundong ito, yung lahat na pagtrato natin sa tao, lahat na pagtrato mo sa anak mo, lahat na pagtrato mo sa mga magulang mo, aani ka rin yan dahil magiging magulang ka rin. Hindi mo dapat questionin, ba't nagkakaganito yung buhay ko? Nag-aani lang tayo ng sumpa sa buhay natin. Kaya sinasabi sa atin ni Kristo, sabi niya, kung mas mahal mo ina mo, mas mahal mo magulang mo, mas mahal mo yung mahal mo sa buhay kaysa sa akin, pag hindi mo kay priority, hindi mo maiintindihan ba't mas mahal mo sila. Sinasabi ni Kristo, dapat nagsisit tayo ng tamang priority. Kaya sinasabi niya sa atin, ang umiibig sa kanyang anak na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sunod. Sabi niya, ang hindi nagpasa na kanyang krus at hindi sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yung krus na sinasabi, hindi literal. Huwag tayo magpasa namin ng krus doon sa labas. May krus doon sa labas eh. Hindi literal. Sabi ni Kristo, at hindi natin binibitbit yung salita niya, hindi natin binibitbit yung will niya, hindi natin nilalakad yung will niya, sabi hindi ka karapat-dapat. Yung cross is will. Yung kalooban ng Diyos, yung cross. Sabi niya, maging karapat-dapat tayo kay Kristo kapag nasusunod yung kalooban ni Kristo para sa akin. Alam dapat natin anong priority sa pamilya natin. Alam mo yung magulong pamilya, solusyon lang din ng Diyos. Panginoon. Dahil minsan, sa kultura natin, sa tradisyon ng pamilya natin, nagsamahan kayo ng loob, binigyan ka lang ng pansin, okay na. Hindi man lang na-reconcile, hindi man lang naayos, hindi man lang nagsabi na sorry, hindi man nagsabi ng patawad. Hindi mo man lang ninyo pinag-pray yung problema ninyo. Tapos nagtataka kayo, hindi kayo nilulubay ng problema sa loob ng pamilya. Kalahin mo kami ni Mavic noon, 1 hanggang 2 taon, grabe kami mag-away. Grabe kami mag-away. Iwan ko urinig ng aming kapitbahay. Pero pagdating ng 3 taon namin sa pag-aasawa, kami na lang nagsabi, kailan ulit tayo mag-away. Nagsawa na kami kakaaway. Kasi babalik lang tayo sa Panginoon. Dati-rati pag late siya umuwi, galit na ako. Eh ngayon, bahala ka kahit 2 araw kayo di umuwi. Basta umuwi ka lang, bahala ka. Dati-rati galit na ako. Ngayon, bahala ka. Maglaba ka o hindi, bahala ka. Magbugas o hindi, bahala ka. Basta masaya, walang away. Nagsawa na lang kami, kaaaway. Alam lang ni Iglesia na nag-aaway kami kasi malakas ang boses ko. Magsasabi yung 2 ka na nag-aaway kayo, hindi. Malakas lang ang boses ng magulang niyo. Di ba? Eh, yun ang kailangan natin. Ano sinasabi sa Lucas chapter 14, verse 15 to 24?
Sabi sa Lucas chapter 14, verse 15 to 24, narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, mapalad. Maganda ho sinasabi nito. Pinagpala ang makakasalo sa hapag sa karyan ng Diyos. Sa aking conversion, sabi niya, narito, narinig ito ng isang kasalo niya roon at sinabi sa kanya, mapalad ang makakasalo sa hapag ng karyan ng Diyos. Alam niyo mo sa Hebrews, pag sinabing hapag kainan, napakahalaga sa kanila yun. Kaya sa mga Hebrews, kapag pumasok ka sa bahay nila, hindi sala. Pagpasok mo sa kanila, kusina agad. Opo, kusina agad. Yun yung traditional nilang bahay. Pagpasok mo, nandyan na ang kusina, nandyan na rin ang lutuan. Kasi mahalaga sa kanila yung hapagkainan. Di ba sa hapagkainan, nandun tayo lahat? Naranasan nyo na ba hindi kakain yung magulang nyo hanggat wala kayo? O, ngayon, ranas nyo kahit wala kayo, kumakain na sila. At hindi na kayo tinitirhan. Di ba? Pag ikaw ang nagluto, ikaw nagsaing, ikaw nagluto, pag uwi ba ikaw na walang kulang? Di ba? I-implement nyo sa loob ng bahay. Hindi pwedeng kumain hanggang may kulang na isa. Huwag lang yung nagbakasyon pala yung isa. Ha? Huwag naman yung nag-overtime pala yung isa. Huwag naman ganon. Kung nandyan kayo lahat, hindi pwedeng kumain ng isa-isa, dapat sabay. Alam niyo po sa lola ko, kahit gano'n naman kami trinato, hindi kumakain si lolo na na may kulang na isa. Hindi rin siya natutulog hanggat may kulang na isa sa bahay. Lagi yung nagbubukas ng kwarto, binibilang kami kung ilan. Hindi yung matutulog. Tapos naranasan ko na dati dahil mabarkada ako, madaling araw na ako uwi. Nagising siya, sabi niya, kanina pa kita inaantay, saan ka pa galing? Diba? Ano na po, gala lang, nagala-gala lang. Ano siya? Naranasan niyo na ba yun? O hindi niyo na nangyayari ngayon? Eh, bahala ka niyo sa buhay ko, basta ako tulog. Diba? Naranasan niyo na ba hindi kayo sabay-sabay manalangin? Hindi kayo sabay-sabay kumain? Mahalaga po kapag kainan. Dahil nandun yung ating pag-uusap. Alam niyo po sa mga Hebrew, bakit mahalaga yung hapagkainan sa kanila? Dahil nag-uusap-usap sila sa loob ng hapagkainan. Nagmi-minister sila sa loob ng hapagkainan. Kumain na ba kayo na magharap kayo pamilya, wala kayong imikan? Naranasan niyo na ba yun? Grabe yun. Di ba? Yung feast na sinasabi sa Hebrews, yung feast, kasi feast, kapag kayo magkasalo ka sa kanila, yung feast na sinasabi sa Hebrew, yung feast sa kanila is ruler, o hindi kaya active sovereignty. Ang mas maganda is naghahari. Yun ibig sabihin ng feast. Kaya doon sa pagkainan, pinag-uusapan yung problema ng pamilya, inaayos yung problema ng pamilya sa loob ng pagkainan. Kaya napakahalaga na sama-samang kumakain yung pamilya. Hindi dapat pa isa-isa kung sino na una. Ang pinakamaganda pala sinasabi sa Hebrew, ang meaning sa Hebrew ng feast is appointed time. Di ba? Appointed time. Ang ganda na sinasabi doon. Sabi, hindi tayo pwedeng kumain kapag hindi tayo kumpleto. Hindi pwedeng masarap sa inyo, si nanay nyo, tuyo na lang ulam. Dapat sama-sama, kahit anong mangyari, sama-sama kasi pamilya tayo. Tanggalin natin yung kultura at tradisyon sa loob ng pamilya natin na minana pa natin yung i-adapt natin yung kultura na gusto ni Kristo na ibigay sa atin ngayon. Para maging maganda yung pamilya natin. Sinasabi sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi niya, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Sabi niya, kung diniginin naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya, nasabi ni Kristo. Kaya mahalaga yung appointed time, mahalaga yung kasalo. Lagi dapat natin si Christ kasalo. Kapag sinabi kasalo natin si Kristo, nananagumpay ka na. Tagumpay ka na sa buhay. Yung sinasabing kasalo, yung sinasabing feast. Sa mga awit 23 verse 5, yun din, salo-salo din sinabi ni David dyan.
Sabi niya, pinaghanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sinasabi niya ni David, sabi niya, sa aking ulo, langis ay binubuhos sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Sabi niya, alam mo, sabi niya, Panginoon, grabe ang ginagawa mo sa amin. Kahit sa gitna ng problema, sa dami namin ginagawa, sa dami namin pinagdadaanan sa buhay, naghahanda ka ng feast para sa amin. Because why? Kapag ka-feast natin yung Diyos, hindi natin papansinin yung pagsubok natin sa buhay o yung mga tradisyon na meron tayo, then panalo na tayo. Kaya yung sinasabi ni Christ, paglaban-labanin ko kayo lahat sa loob ng sambahayan. Kasi yung kultura natin, yung mali natin kaisipan, yung mali natin puso, kailangan mabago. Kailangan baguhin tayo ni Kristo. Maging sa loob ng pamilya, mga tradisyon, mga kultura, kailangan mabago at i-adapt natin yung salita ng Diyos. Mula Old Testament to New Testament, nag-remind na ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagpapamilya. So hindi natin ina-accept kasi ayaw natin umalis doon sa traditional natin na natututunan. Ayaw natin umalis doon sa ating nakasanayan. And then mag-aas tayo sa Diyos kahit walang pagbabago. Magtatanong tayo sa Panginoon dahil parang ulit na lang yung buhay namin. Yung nangyari kila mama, nangyari din sa amin. Naghiwalay sila, naghiwalay din kami. Ulit-ulit na lang. Because why? Nawala yung traditional na mula kay Kristo. Yung kultura na mula kay Kristo nawala. Inadapt natin yung makamundo. May annulment naman. Okay lang naman maghiwalay. Okay lang naman masira yung pamilya. Diba yung sinasabi ng mundo? Ito lang. Pero kay Kristo hindi normal. Kasi mahalaga sa Diyos yung pagpapamilya na ang pundasyon ay siya. Kaya sinasabi ni David, sabi niya, Panginoon, sa harapan mo walang talo. Kahit sa gitna ng digmaan, nagbibigay ka ng feast, nagbibigay ng salo-salo, wala kang worry. Wala kang bagabag. Yun ang sinasabi ni David. At yung sinasabi sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi niya, kakatok ako sa pintuan. Kung pagbubuksan mo ako, kasama mo kung kakain. Magkasalo tayo. Kahit anong mangyari. Yung feast na sinasabi ni Kristo sa atin, sabi ni Kristo, kapayapaan para sa atin. Kaayusan para sa atin. Yung sinasabi sa Matthew kanina, chapter 10, yung sinasabi niya na paglalabanin yung pamilya, isa lang kung magkakaroon ng kapayapaan. Tanggapin natin yung tradisyon na binibigay ni Kristo sa atin. Tanggapin natin yung aral na sinasabi ni Kristo sa atin. Kaya sinasabi niya sa verse 16, sabi niya sa Lucas, verse 16 tayo, sumagot si Jesus, isang lalaki naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan, talinaga ito. Sabi niya, isang lalaki naghanda ng salo-salo kasi nanalo o nag-reign o nag-ahari. Tandaan natin kapag kasalo natin yung Diyos, ibig sabihin nagkahari yung Diyos. Yun ibig sabihin sa salo-salo. Kaya sabi ni Kristo, kapag pumasok ako kapag pumatok, kapag pinapasok mo ako, kasalo mo ako, kasama kitang maghahari, kasama kitang magiging managumpay, kasama kitang lubos yung kapayapaan, kasama kitang lubos ang pagpapala. Yun ibig sabihin ng feast para kay Kristo. Pero tayo kasi, dahil sobrang nagmamadali tayo at sarap na sarap tayo sa ulam, tsaka ka na nag-pray kapag nabusog ka na, thank you Lord. Hindi ba ganun na ginagawa natin pag nabusog tayo, thank you Lord. Pag hindi ka nabusog, ano sasabihin mo? Pag hindi ka nagbigay, ano sasabihin mo? Wala. Paano pala pag may lason yung kinakain mo? Hindi na lason ka. Bakit pinapanalangin natin yung panalangin sinasabi ko sa salita ng Diyos sa Lucas kahit pa lason, hindi ka maano, kahit pa kagat ng ahas, hindi ka tatablan. Kasi bakit sa panalangin yun? Huwag naman yung lasunin mo ang sarili mo. Yung lason na sinasabi ko, hindi sinasadyang nakain mo. Hindi ba? Yung feast na sinasabi ng Diyos, napakahalaga yung feast na kasama natin yung Diyos. Bago tayo kumain, ilagay na natin sa pamilya natin na mag-i-start tayong sama-sama kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. Sa amin kasi routine Ako ngayon mag-pray, sunod na kakain si Mabel, sunod na kakain si Elijah, sunod na kakain si Sidik. Di ba?
Kahit sabi ng sisilig na minsan, pag silig, manalangin ka na para sa food natin. Salamat Lord, ingatan mo sila. Ganito, in Jesus' name, amen. Okay na yun, sige, kumain na tayo. At least may pag-iingat. Di ba? Tinuturo na natin sa mga anak natin dapat. Pinapamano na natin sa mga anak natin yung salita ng Diyos. Yung sinasabi ng Proverbs, rin na po child. Paano natin matitraining yung mga anak natin kung tayo ng mga magulang traditional pa rin? Kaya sabi mo sa katabi mo, wala tayong karapatang magreklamo. Wala tayong karapatang magreklamo. Pag di natin sinunod si Kristo. Hindi natin sinunod si Kristo. Hindi ba kapag pagod na tayo sa bahay, nakakapagod na lahat na lang kayo, walang ginagawa. Akin na lang lahat. Alam mo kung pagod ka na, sinasabi ni Kristo, those who are heavenly laden, lahat ng nabibigatan, lahat ng nahihirapan, halika. Sinabi ng Revelation chapter 3 verse 20 kanina, kakatok ako sa pintuan mo pag magbubuksan mo ako, kapag inadapt mo ako, kapag tinanggap mo ako, kapag mag-ubit ka sa akin, sabi ni Kristo, magiging managumpay ka. Yung sinabi niya, sasama kita. Isasama kita sa feast, magkasalo tayo. Ngayon, puro na lang tayo reklamo, walang solusyon. Yung Diyos nag-i-invite sa atin ng pagbabago. Kaya nga sabi sa Lucas chapter 16, sabi niya, maraming inanyayahan. Naganda ng salo-salo dahil napaka-halaga ng time na yon. Is this a celebration of victory? Ano ibig sabihin ng feast? Victory ito. Kaya tayo nag-feast. Alam niyo po, pinanalo na tayo ni Kristo, pero yung buhay natin talo dahil hindi natin nilalakad yung kalooban ni Kristo. Hindi natin tinatanggap yung nais ng Diyos para sa atin. Hindi natin ina-apply yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya araw-araw lagi tayong talo. Si Kristo, pinanalo tayo sa krus ng Kalbaryo, pero tayo mga Kristiyano, namumuhay sa pagkatalo. Dahil hindi tayo nag-u-obey sa kalooban ng Diyos sa atin. Kaya, laging tanong sa atin, ba't yan ganito yung buhay namin? Ba't yan ulit-ulit na lang? Bakit walang pagbabago? Ba't walang nababago sa bahay namin, sa sambayan namin? Kasi una-una pa lang nag-aanyaya ng Diyos sa atin ng kaayusan. Hanggat hindi tayo tumitindig doon sa kalooban ng Diyos, walang mababago sa loob ng pamilya natin. Conditional lang lahat. Kaya sinasabi niya sa Matthew chapter 11 verse 20 to 30, sabi niya, come to me. Sabi niya, Lita, ini-invite tayo ni Kristo. Every day. Sa buhay natin, inanyayahan tayo lagi ni Kristo na lumapit sa Kanya. Alam niyo po, kapag napapahamak tayo, di ba usapan natin ito ng Bible study? Bakit ang tao napapahamak? Because it is your choice. Sa Bible study natin to. Hindi dinisign ng Diyos ang kapahamakan para sa tao. Hindi ng Diyos dinisign yung impyerno para sa tao. Nililigtas na tayo ng Diyos eh. Pero kung napapahamak tayo, o na-impyerno tayo, it is our choice. Kasi nais ng Diyos na iligtas tayo. Pero hanggat ang tao hindi lumalapit sa Diyos, hindi siya nananampalataya na nanalig sa Diyos, it is your choice. Kasi binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Kanina sa Revelation chapter 3 verse 20, ninyayahan tayo ni Christ, kumakatok siya sa pintuan. Sa Lucas, inanyayahan tayo ng isang piging. Sa Matthew, pinaglaban-laban tayo din sa kultura. Ngayon, sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, sabi niya, come to me. Lumapit kayo sa akin. Sabi niya, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest to your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
walang mahirap kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, walang mahirap kay Kristo. Walang mahirap kay Kristo. O, di ba? Walang mahirap kay Christ. Yun ang sabi niya sa Matthew chapter 11, verse 20 to 30. Sabi niya, magaan lang ang lahat ng bagay. Napapagaan ang lahat ng bagay kapag si Kristo yung nasusunod. Kapag salita ng Diyos ang nasusunod, lahat ng bagay magaan. Nagkakasakit ka, okay na. Magka-cancer ka, stage 100, okay na. At least babalik sa Diyos. Alam niyo ba dati na nagkasakit ako, nagkalang-cancer ako, tapos tinaningan ako ng doktor, isa lang ako nasa isip ko, at least makikita ko na yung pinapanampalataya ko kung totoo. Hindi ba yun ang sabi ko? Kung mamatay ako ngayon, mamatay ako bukas, makikita ko na ang aking pinapaniwalaan at pinapanampalataya na totoo. Paano natin makikita na totoo yung pinapalatayaan natin? Hindi tayo babalik sa Diyos. Di ba? Pag hindi totoo, ititext ko kayo. Di ba? Kaya sabi ni Paul sa atin, ang mabuhay o mamatay, ang buhay natin ay para kay Kristo. At wala nang iba. Ang kamatayan hindi kinakatakutan, kundi ang kamatayan pinaghahandaan sa harap ng Diyos. Hindi ka takot mamatay. Wala dapat Kristiyanong takot mamatay dahil makikita mo na kalwalatian ng Diyos kung tunay bang pinapanampalatayaan mo o hindi. Makikita mo na. Takot na mamatay? Alam mo, sabi ni Paul, sabi niya, yung taong na takot mamatay, sabi niya, naghahanda yun ng kaparusahan ng Diyos. Sabi ni Kristo, yung tao daw na pinagdadamot yung kanang buhay, siya yung mawawala ng buhay. Nakalain mo yun? Kaya sinasabi ni Kristo sa atin, come, halika. Ipapaliwanag ko sa iyong kagaanan ng buhay. Hindi mo pwede ireklamo yung labahan. Hindi mo pwede ireklamo yung paglilinis. Hindi mo pwede ireklamo yung hugasin. Hindi mo pwede ireklamo yung pag-iigib. Ang kinakailangan lang natin, maunawaan natin yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya nga sabi ni Christ, sabi niya, kaya kayo naglaban-laban, ang anak na lalaki at ang kanyang lalaking ama naglaban-laban, yung anak na babae at kanyang inang babae naglaban-laban, yung buong sambayan naglaban-laban, dahil bakit? Wala kasi siya sa gitna. Hindi kasi natin sinusunod yung kalooban natin. Tandaan natin, kapag tayo ng mga magulang ang hindi sumunod sa sinasabi ng Diyos sa atin, damay pati yung mga anak natin. Damay pati yung mga generation natin. Damay na. Ang ganda ng pangarap natin sa mga anak at apo natin. Di ba? Tapos, ngayon wala na. Naglaho na lang din yung pangarap na gusto mo para sa kanila. Yung Diyos ang katugunan lahat ng bagay. Tayo na mga magulang, ang una dapat natin priority sa loob na sambayan natin, yung salita ng Diyos, yung may pamana natin sa kanila. Di ba? Sinasabi sa Proverbs Sabi sa Proverbs, sabi niya, yung kayamanan, yung kaharian, sabi ni Solomon, namamana. Pero yung mabait na asawa, galing sa Diyos yun. Hindi namamana pagiging mabait na asawa, kundi galing sa Diyos. Bakit siya mabait na asawa na galing sa Diyos? Dahil na-mold, na pundasyon, na bago, na tama ng Diyos. Kung naghahanap ka ng mabait na asawa, hanapin mo yung nananampalataya ng totoo sa Diyos. Kung ayaw mo naman nananampalataya, ayaw mo pala simba, magpagawa ka doon. Kahoy pa sa'yo, bato. Mabait na asawa yun. Di ba? Kasi sinasabi sa Proverbs, sabi ni Solomon, alam mo, bakit sinabi ni Solomon na ang kayamanan, ang pera, ang kaharian ay namamana, pero ang mabait na asawa ay galing sa Diyos? Ba't sinabi niya yun? Dahil 100 ang asawa niya. Hindi niya nahanap. Kahanap niya mabait na asawa, dami ang asawa na. Mag-100 na. Di ba? Pinakasalan. Kabit lang naman yung 900. Yung 100, pinakasalan. Yung 900, ano lang, sabit lang. Kaya nyo yun? Dalawa pa nga lang siguro pag ako hindi ko kaya. 1,000? 100 yung pinakasalan, yung kabit, 900? Ano yun? Kaya sinasabi sa Solomon, sabi niya,
Sabi niya, mabuti pa, naghanap ako Panginoon ng mabait na asawa, hindi kayamanan. Kasi hindi naman yung kabaitan, galing sa Diyos yan. Kaya sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, galing ako sa iyo. Yun dapat i-remind natin, Lord, galing ako sa iyo. Salita mo dapat ang nasusunod. Kalooban mo dapat ang nasusunod. Hindi ako maghanap na gwapo, macho, na asawa, Maginoo, pero medyo Maginoo. Hindi ako maghanap, Panginoon. Ang hanapin ko, yung alam na alam ko na galing sa iyo. Kaya ang paghanap ng asawa, hindi minamadali. Di ba? Pinoproseso. Inaayos. Kasi may kasabihin na tayo ng mga Pilipino kakamadali mo kapilit-pili, ang nakita mo ay bungi. Di ba? Kaya sinasabi sa atin ni Solomon, sabi ni Solomon, ang kayamanan, ang kahit na mamana, pero mabait na asawa, galing sa Diyos. Kaya sinasabi sa Matthew chapter 11, verse 29 to 30, sabi ni Christ sa atin, hindi ka. Ipapaintindi ko sa iyo, ipaparanas ko sa iyo, ipapakita ko sa iyo yung tamang pundasyon ng pagiging isang pamilya sa paghahanap ng tunay na mga asawa. Tandaan natin yun. Alam niyo po, kung lagi ka na lang galit sa bahay mo dahil walang gumagawa kundi ikaw lang, isa lang ang gawin mo. Sabihin mo sa kanila ang totoong pagkakamali nila. Hanggat nag-aabay na lang tayo, hanggat paapasahin na lang natin ng lahat, ikaw lang din ang mahihirapan. Ang sabi ni Kristo ang nagpapalaya sa atin, katotohanan. Katotohanan ang nagpapalaya sa atin. Sabihin natin yung totoo. Kahit masakit man sa damdamin natin, sumama man ang loob nila, ang mahalaga, nagsabi ka ng totoo. Huwag kang matakot sabihin, tamad-tamad nyo sa bahay, magbago na kayo. Hindi dapat tayo matakot. Sa Diyos dapat tayo nananalig. Kaya sabi niya sa Lucas, diretso na sa verse 17, sabi niya, nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at pinasasabi sa mga inayayahan, halina kayo! Handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares ng kalabaw at kailangan masubukan ko sa bukid ng mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya hindi ako makakadalo. Alam niyo po, lahat ng ito na nandito sa Lucas chapter 14, yan yung pambatong dahilan natin. Tama ba yun? Di ba? Hindi ako pwede makapunta doon, hindi ako pwede makadalo. Lahat tayo ninyayaan ng Diyos. Lahat tayo tinawag ng Diyos, pero iilan lang yung nakikinig sa salita ng Diyos. Lahat tayo tinawag ng Diyos, pero iilan lang yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi mahalaga kung sino ang tinawag, ang mahalaga sinong sumunod sa nais ng Diyos. Dahil lahat tayo tinawag, pero iilan lang yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang mahalaga sa Diyos yung pagsunod, hindi yung pagkatawag mo. Dahil lahat tayo tinawag Kaya sinasabi ni Kristo sa atin, wala tayong ibang may dadahilan kapag humarap tayo sa Diyos. Hindi mo masasabi, Panginoon, hindi ako marunong magbasa. Nakakarinig ka naman. Panginoon, hindi ako marunong makinig kasi bingi ako. Nakakakita ka naman. Hindi ba? Lahat ng bagay, hindi natin pwedeng idahilan. Panginoon, mangmang kasi ako Wala akong alam. Hindi mo idadahilan sa Diyos yun. Dahil binigyan na tayo ng Diyos ng buhay. At binigyan na tayo ng chance. Binigyan niya na tayo ng pagkakataon. It is our decision. Na sa atin na lang. Kaya lahat ininyayahan, pero lahat nagdadahilan. Lahat ng pinagdahilan natin, pagharap natin sa Diyos, di mo naman nadahilan niya. Judgment na lang ang naharap sa atin. Pag-uukom na lang ang magagawa natin. Kaya sabi sa verse 21, bumalik ang alipin at binilita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon, sinabi sa alipin, magmadali kang pumunta sa lansangan at sa magkikipot na daan ng lungsod. At isama mo rito may hirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay.
Sabi niya, sinabi ng alipin, Panginoon, naganawa ko na pong inutos ninyo, ngunit marami pa rin bakanting upuan. Tandaan mo, bakit hindi pa dumarating si Kristo? Sabihin mo, marami pa sa bakanting upuan. Diba? Sabi sa salita ng Diyos. Kasi lahat inanyayahan, lahat ay tinawag, pero ayaw mag-obey. Kasi marami pang bakante, hindi pa pwedeng dumating si Kristo. Dahil wala pang Kristiyanong totoong nababago. Kunti pa lang ang nababago. Kunti pa lang natatransform. Hindi pa puno. Isa ka ba doon? Isa ka ba sa magpupuno ng karya ng Diyos? Amen. Isa ka ba doon? Isa ka ba sa inaantay ng Diyos na bisita? Di ba? Sa Lucas chapter 14, bisita ang nais ni Kristo. Inayayahan niya tayong lahat. Tinawag niya tayong lahat na sa atin na lang kung tutugon tayo o hindi. Hindi natin pwedeng dahil lang busy ako sa business. Bagong kasal kasi ako. Di ba usapan natin kapag nasa business ka, kasama pa rin si Kristo? Kapag nasa bakasyon ka, kasama mo pa rin si Kristo? Pag kinasal ka, kasama mo pa rin si Kristo? Kapag umangat ka, kasama mo pa rin dapat si Kristo? Hindi mo pwedeng dahil lahat ng bagay. Dahil lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Maging ang buhay natin ito ay galing sa Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magdahilan sa harapan niya. At hindi tayo pwedeng irason na lang ng bagay para sa Kanya. Kaya huwag natin hayaan na hiwalay tayo sa kalooban ng Panginoon. At sinabi niya, kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan sa mga daan, at pilitin mong pumarito sino ang makita mong upang mapuno ang aking bahay. Di ba? Namimilit na. Sinusubo na sa atin yung salita ng Diyos. Nasa diaryo, nasa radyo, nasa cellphone na natin, nasa Facebook, nasa YouTube, nasa TikTok, nasa TV. Lahat na nandun na salita ng Diyos. Sinusubo na sa tao. Pero ang tanong sa atin ngayon, nag-decide ba tayo na tanggapin si Kristo at may pagbabago? Di ba? Posible na hindi pa nakarinig ang tao sa salita ng Diyos. Itong YouTube na natin ngayon yung record natin ngayon, pag-post yan ngayon, nandun yan sa North Pole na agad. Segundo lang na sa North Pole na yan, makikita niya sa North Pole. Di ba? Pag nag-post ka ngayon sa social media mo, kahit hindi nakakaintindi, nandun na yung salita mo. Kahit Tagalog na yan, naiintindihan ng Indiano yan. Oh, okay. Diba? Kasi bakit may translation? Diba? Kaya posible na hindi pa naabot tayo na salita ng Diyos. Tayo nga, kahit nandito na tayo sa loob ng simbahan, di pa tayo naabot na salita ng Diyos eh. Nasa loob na tayo ng church, di pa tayo naabot na salita ng Diyos. Dahil paglabas natin, iba na naman yung business natin. Iba naman yung gusto natin. Huwag tayo maging traditional member ng church. Kundi kinakailangan natin, tutuko tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. Sabi ko nga may nakusap ko, sabi ko, walang mahirap na Kristiyano. Walang mahirap na nananampalataya kay Kristo. Kung sumusunod lang tayo sa kalooban ni Kristo, walang naghihirap na Kristiyano. Walang nagdadarahop na Kristiyano kung tunay yung pagsunod natin kay Kristo. Posible na tapat ka sa Kanya at pababayaan ka niya, posible yun. Napaka-imposible. Kasi nangako ko yan sa book of Luke 1:37, in God shall nothing impossible. Lahat magagawa ng Diyos. Kaya imposible. Kaya nga, para malaman natin na totoo yung salita ng Diyos, mamuhay tayo sa salita niya. I-apply natin ang salita niya. Last verse. Dito na po ako magtatapos. O diba? Nabuhayan kayo ng kalooban. Sabi niya sa verse 24, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga naunang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Na sinasabi, handaan pa rin, feast pa rin. Because feast is the sign of victory. Pagtatagumpay o pananagumpay. Hindi tayo nagiging victorious kapag yung buhay natin, puro na lang tayo rason sa Diyos. Kaya dapat natin maintindihan ngayon. Sabi, Lord, ngayon yung pagbabago, kailangan namin tanggapin.
Tanggalin namin yung traditional namin na pamamaraan at i-adapt namin yung biblical cultural. Yan yung title natin, biblical cultural. Dapat yung kultura ng Diyos ang nasusunod. Yung salita ng Diyos yung nasusunod. Yung kalooban ng Diyos ang nasusunod. Kasi kapag hiwalay tayo sa Diyos, ano natin maintindihan yung nasa kalooban? Yung kultura ng Biblia dapat ang nasusunod. Hindi sariling kultura natin. Hindi sarili nating gusto. May pinanisip yung title na yun, no? Kaya, ganun ang gawin natin. Bakit tayo nagpo-communion lagi? Di ba nagpo-communion tayo dahil lagi sa Lord, dito na maayos to, ayusin mo na to. Nagbe-breaking the bread kami dahil pinagsisiyan na namin yung kasalanan ng pamilya. Umiinom kami ng wine dahil sinisiliwan na namin by your bread and your stripes. Di ba yun na sinasabi natin lagi? Sinasabi natin, sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, ako ay pinagaling na. Ako ay gumaling na. Hindi ka palang gumagaling, magaling ka na. Yung iba kasi sa ating pagtaos, kumain, ako'y gumaling na Jesus name, amen, masakitin pa rin. Pinagaling ka na, tapos, pinagaling ka, so, ano ba naman to? Ano ba naman walang pera? Pinagaling ka na nga eh. Hindi lang sa sumpa at tipan ng ating mga magulang, maging sa kahirapan, maging sa sakit at karamdaman, tayo'y pinagaling na. Alam mo yung sign na magaling ka na? Ilapad mo lang na magaling ka na. Yun lang. Kung sinasabi natin, Panginoon, the peace of the Lord be with you always. Why are you worried every day? Ba't tayo nag-worry every day? Dinideklara natin. Kaya tayo nagpupumuyo yung parang nire-remind tayo ng salita ng Diyos. Ang problema lang sa atin ng mga Kristiyano, hindi natin ina-apply yung communion natin. Hindi natin ina-apply. Kaya pag nagpupumuyo yung tayo, ikaran yung Panginoon, maayos na yung pamilya namin, magiging okay na yung pamilya namin, yung kahirapan namin, binayaran mo na, yung lahat ng sakit karamdaman namin, binayaran mo na, at pag alis mo dito sa fellowship natin, ilakad mo yun sa labas. At bago ka umalis dito, kapayapaan ng Diyos dapat ang nag-build sa heart mo. Mapapalaya tayo. Walang mahirap sa pamilyang Kristiyano kapag napalaya tayo ni Kristo. Wala. Lahat magiging maganda. Isa lang. Pagtayo mo dito ngayon, tapos natin mag-communion, mag-desisyon ka sa buhay. Pag uwi ko sa bahay, ito ang gagawin ko. Aayusin ko yung pamumuhay namin, aayusin ko yung pamilya namin, pagagandahin namin yung pamilya namin ng pundasyon ni si Kristo. Yun yung gawin natin. Panginoon, salamat sapagkat sa pamilya namin, sa sambayan namin, ikaw yung Diyos na patuloy na nararanasan namin. Marami kaming kakulangan. Marami kaming hindi maganda sa aming pamilya. Pero Ama, inanyayahan ka namin, Panginoon, na kayo mag-ayos sa aming sambahayan. Salamat sa kaayusan. Salamat, Panginoon, dahil pinagpala mo ang bawat isa sa amin at dalangin namin, Ama. Pagkatapos namin matanggap ang salita mo, pagkatapos namin tanggapin yung katawan mo sa krus ng Kalbaryo, sa pagtanak ng iyong dugo sa krus ng Kalbaryo, ito yung time na tatayo kami, Panginoon, sa tamang pananampalataya sa iyong harapan. Ang bawat naming narinig, ang bawat salita na nabasa namin sa iyong salita, Panginoon, hindi lang namin, Panginoon, babasahin, kundi bagos, isa sa buhay namin, Ama. Salamat sa kalayaan. Kalayaan sa kaisipan, kalayaan sa damdamin, kalayaan sa bawat isa sa atin. Salamat, Panginoon Jesus. Ito ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Thank you and blessed morning.